Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Ma'am si Jam, Trabahong Abroad. Kung kayo po ay bago pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, like, and share po para din po makatulong din po tayo sa mga kakilala nyo na naghahanap ng legit agency at information regarding po sa pag-apply abroad. So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang bansang Japan. So, hello po sa mga interesadong mag-apply sa bansang Japan. So, pakiready po ang inyong papel at ballpen para po mailagay nyo po at matandaan yung ating legit agency at information. Pwede nyo po paulit-ulit itong video na to para po mas maintindihan po ninyo yung information natin at syempre yung mga requirements po na babanggitin natin. So, unang-una po sa lahat, hindi po ako yung sponsor ng ating agency na babanggitin. Ito po ay tulong po mula sa inyo dahil sa akin pong channel. Ang hiring po natin ngayon at kung interesado po kayo ay building cleaner. So, ang sahod po sa Japan yen is 197,600 Japan yen. So, ito po equivalent sa 46,618.75 Philippine peso a month. So, ito po ay depende sa palitan. Pwede po itong tumaas at pwede po itong bumaba. So, ang kailangan po nila ay TITP 3 years contract, 3 to 4 months of free Japanese language training. So, meron po kayo 3 to 4 months. Kailangan po ito na magte-training po kayo ng lengguwahe nila. Siyempre, maganda po dito, high school graduate po ang hinahanap nila. At least 6 months to 1 year in the same field experience po, with certificate of employment not later than 2019 po. So, physically and mentally ready to abroad para po wala pong uwian kasi to 3 years. Medically fit to work. So, yung po kailangan po ay fit to work po kayo sa medical. So, ang requirements po na hinahanap nila ay magdala ng original at colored copy A4 size ng mga sumusunod po. Updated resume, valid passport, certificate of employment, 2x2 picture white background na may suot na blazer, 2 pieces certificate true copy diploma, 2 pieces certificate true copy of Form 137 or transcript of records, NBI clearance, PSA, IREG, PEGOS, vaccination card, at kung kasal po kayo, kailangan po nila yun na marriage certificate PSA po. So, ito po ay no fees in any form or purpose will be collected from the applicant. So, maganda po ito kasi biruin nyo naman, mag-aaral po kayo ng Japanese language training 3 to 4 months, libre po. So, sagot po nila ito. Ang kailangan nyo lang po talaga is pamasahe pang report. So, hindi na po masama ito dahil 76,618.75 Philippine peso po monthly. Building cleaner po ito, ano po. So, pakisulat po at ilalagay ko rin po dito sa aking screen yung pinaka-agency po. Uno Overseas Placement INC. Ang address po nila is 867 AP Building, MF Johnson Street, Sampaloc, Manila. Yung pinaka-landmark po ng Uno Overseas Placement INC ay the One Santo Tomas Building. Yung Uno office po ay nasa harap po ng Starbucks mismo. So, kung kayo po ay bago pa lang sa aking channel, ulitin ko po, mag-subscribe, like, and share po para po makatulong din po tayo sa mga kilala natin na naghahanap po ng legit agency. So, ito po ay, wag po kayo mag-i-skip ng kahit na ano po sa aking vlog kasi katulad po nito may mga information po tayo. Marami nagtatanong sa akin kung ano daw po yung legit agency, ano daw po yung address, etc. age limit. So, dito po ay tinatalakay ko po. Kung hindi ko man po na italakay, maaari po kayong magpunta mismo sa agency na nabanggit ko. Kayo po mismo ang magtanong sa kanila regarding po sa mga katanungan ninyo, especially po sa limit age po at kung ano po yung hinahanap pa po nila. So, wag po kayong mahiya na magtanong kasi hindi natin masabi. Baka malay nyo po kayo po ay isa sa mapalad na mapaalis ng Uno dahil kailangan po nila to. So, kung gusto nyo po mag-email po sa kanila, meron po silang email
email recruitment@unoph.com. So, kagandahan po nito, free po yung inyong training, 3 to 4 months. Pero depende po iyon sa ability ninyo na kakayahan po ninyo na matuto ng Japanese language. Siyempre, kung mahirapan po kayo, medyo tatagal po kayo dito. So, estimated lang po kasi ito. Depende po kasi yan sa pag-aaral din po ninyo. Alam ko na napakahirap na mag-aral ng language, especially yung pagsusulat po nila. So, para tayong grade 1 ba, kailangan nating matuto. Pero kung di po tayo matututo, napakaikling panahon lang neto, 3 to 4 months, di po tayo makakaalis. Ngayon, kung gusto nyo po talaga at talagang dream nyo po makapunta sa Japan at kumita ng 76,000, go na po tayo dito, lalo na po may mga experience po, yung mga kakilala nyo po, pwede nyo po i-share ito, lalo na po may mga requirements po silang nailagay dito. Pwede nyo po silang bisitahin sa kanilang FB page, Puno Overseas Placement INC. So, bago po kayo, wag po kayo magko-comment doon ng how, ganyan. So, tingnan nyo po yung mga hiring nila. Marami pa po silang mga hiring doon. Especially po ang building cleaner. So, ito po ay legit agency. Ganda po dito kasi wala po silang sinisingal na kahit na ano sa mga aplikante. Especially po dito sa pagte-training na to, libre na po. So, yun po. So, ito po, hindi ko po alam kung babae, lalaki ang hinahanap nila. Maaari nyo po silang tanungin. At yung pinaka-age limit, syempre, 18 pataas. Pero hindi ko po alam yung pinaka-limit nila na edad. So, kayo na po magtanong sa kanila. At especially yung mga pamasahe po ninyo at mga panggastos po ninyo, hanggat maaari po, wag po muna kayo mag-resign sa inyong mga trabaho. Makakatulong po ito ng malaki sa inyo, lalo na po sa pag-apply ninyo kasi hindi natin alam kung kailan po kayo makakaalis. Wala pong nakakaalis na pag-apply po ngayon, bukas ay makaalis na. So, wala pong ganun. Kadalasan kasi na ng mga nag-a-apply na iinip, isang buwan lang, 1 week lang na kinukulit nila yung agency. So, wala pong ganun. Pinaprocess po ang visa, ang papel, lahat-lahat. Especially po, may training po kayo. So, estimated na po natin na aabot siguro kayo ng ilang buwan pa dahil training pa lang to, 3 to 4 months. So, wala pa kayong visa, wala pang ano. Kaya kung may tiyaga, syempre may nilaga po. Napakagandang opportunity po ito para sa atin, lalo na po sa may mga experience po ng building cleaner. So, kung hindi nyo po naririnig yung aking boses, pwede po kayo mag-earphone. So, para po marinig ninyo. At kung medyo late man po yung aking video, pasensya na po, siguro po sa wifi. So, kahit po sino sa Japan po ay bago po sila makarating doon, talaga pong nag-aaral sila ng lengguwahe. 3 to 4 months. Yung iba po nga dati, 6 months mahigit, pero ngayon kasi estimated nila is 3 to 4 months. So, ulitin ko po, depende rin po iyon sa kakayahan ninyo, paano kayo mag-memorize, paano nyo po intindihin, at syempre, paano nyo po i-pronounce ng tama yung kanilang salita. So, mahirap po kasi na hindi nyo po pag-aralang maigi or aalis po kayo sa bansang Japan na alam natin na hindi lahat ng tao doon na nakakaintindi ng English. So, kaya po kayo nag-aaral ng Japanese language kasi doon po is Nihongo ang kanilang salita mostly. So, especially po, paano nyo po sasabihin kapag salary time? Syempre, tatanungin nyo kung magkano yung inyong salary. Syempre, kailangan nyo po yung pag-aralan, especially sa mga Nihongo ng numbers. Ichi ni Sashi, di ba? Yung Ichi ni Sanshi go. Nakalimutan ko na kasi matagal na yun no? So, kailangan nyo po iyong pag-aralan. Kahit dito sa Hong Kong, currently nasa Hong Kong po ako, nag-aaral po ako before po akong makaalis pupunta dito. Nag-aaral po ako ng 3 days lang sa OWA. So, yun ang mahirap talaga siya kasi 3 days. Ito, meron kayong 3 days kasi halos lahat naman sila kasi dito marunong talaga mag-English. So, hindi naman siya totaling hirap na mag-English sila. Makakaintindi sila saka marunong sila mag-English. Siguro dito kaya meron tayong Japanese language kasi hindi lahat nakakaintindi ng English. So, mostly dito sa trabaho natin. Siyempre, kapag mayroon kayong mga complaint sa mga sahod ninyo or kulang, pwede kayo mag-complain
sa the way na syempre maganda at sa Japanese language. So, mas mainam po ito na kahit papaano may kaalaman po tayo na magsalita ng lengguwahe nila. Lalo-lalo na po pag pupunta po kayo market or may binibili kayo or syempre papadala, magpapabox, kailangan po talaga itong Japanese language. So, especially sa mga katrabaho natin or sa boss natin pagka tinanong po kayo. So, yun po. Sana po ma-share nyo po yung aking vlog. Masaya ako kasi may naghahanap talaga ng cleaner. Pero marami kasing klase ang cleaner. May hotel cleaner, ito building cleaner ang hinahanap nila. Pero kung kayo po ay may experience po kayo ng cleaner at hindi po building cleaner, i-try nyo po. Kasi hindi natin masabi hindi po lahat ng agency, pagka sinabi natin with experience ganyan, hindi nila tinatanggap. Yung iba naman kasing agency, tinatanggap nila. Pero hindi ko po alam dito sa Uno. So, pwede nyo pong itry. So, wag po kayo mahiya. Basta kung meron naman po experience, lalo na po sa mga OFW na mga kasambahay, so related po itong pagiging cleaner. Pero itry nyo po. Hindi ko po sure itry nyo po. So, meron kasing agency, di ko lang sure kung anong agency yun. Housekeeper pala, housekeeping pala. So, ito cleaner, siguro try natin. So, wala naman pong masama kung hindi po itry, Pero kung may experience mo po kayong building cleaner, mas mainam, advantage yun, makakapasa kayo. Pero, syempre, may mga requirements sila na kailangan. Kumpletuhin nyo po yun hanggat maaari. So, good luck po sa inyo at sana po ay na-share nyo po yung aking video. Tulungan nyo po ako ma-reach yung 100k subscribers. Sobra pong masaya ako kasi kahit papaano may mga nanonood po sa akin, may mga sumusuporta sa akin hanggang ngayon. Kaya pinagbubutihan ko po yung paghahanap ng trabaho po sa inyo at legit agency syempre. So yun lamang po. Kung bago pa lang po kayo sa akin channel, please subscribe, like, and share po. Yun lang po at maraming salamat po.